Maraming tao ang nangangarap na yumaman o maging financially free, pero di naman lahat ay nakaka-achieve na to. May mga basic na bagay kasing kailangan mo maintindihan tungkol sa pera kung gusto mo talagang yumaman o maging financially free man lang. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng mga ideas na kailangan mo malaman tungkol sa pera mo kung gusto mo talagang umasenso o maging financially free man lang. Una ay mas naghihirap ka every year. Ang problema sa pera ay nagiging less valuable ito habang lumilipas ang panahon. Sa madaling salita, ang piso mo ngayon ay magiging less valuable next year dahil na rin ito sa mga bilihin at sa mga bayarin na in average ay tumataas ng 3% every year. Ito ang average inflation rate sa Pilipinas. At sa mga di nakakaintindi ng inflation, well, e-explain ko sa inyo sa simpleng paraan. For example, ay itong hamburger na ito at nagkakahalaga lang ito ng 10 pesos. Pero next year ay tataas ang presyo nito ng 3% at ang presyo nito ay magiging 10 pesos and 3 centavos. At kadalasan ay nangyayari din ito sa lahat ng bilihin. Kaya kung ang sweldo mo ay di nag-i-increase ng at least 3% every year, well, ang ibig sabihin lamang nito ay mas nagiging mahirap ka pa. Pero kung bibigyan ka naman ng 3% increase sa sweldo mo o sa trabaho mo, ay baliwala din ito kasi di rin nagbago ang sweldo mo at nakisabay ka lang sa inflation. Kaya kung gusto mo talagang yumaman o maging financially free man lang, ay dapat mag-increase ang sweldo mo ng at least 4% para kahit papano ay mas mayaman ka every year ng at least 1%. Pangalawa, ang yaman ay di nakadepende sa perang kinikita mo pero sa perang naitatabi mo. Paano kung kumikita ka ng 100,000 pesos every month pero ang expenses mo naman ay 99,000 pesos? Siguro ay nahihibang ka na kung tatawagin mo ang sarili mong mayaman kasi the moment na mawalan ka ng trabaho, then game over. Pwede ka na mawalan ng bahay, kotse at ibenta ang ibang gamit mo para lang mag-survive. Ang importante kasi ay kung magkano ang kaya mong itabi at the end of the month matapos mong bayaran ang lahat ng iyong bayarin. Know your expenses at subukang bawasan ito o magtabi man lang ng at least 20% ng sweldo mo every month. Ang sabi nga ni Warren Buffett, if you buy things that you don't need, soon you will have to sell things that you need. Pangatlo ay huwag kang mag-invest ng pera sa di mo naiintindihan. Marami ang nagtatanong sa akin kung saan company maganda mag-invest at kadalasan sasagot ako ng mag-invest ka sa company na naiintindihan mo. At kadalasan yung nagtatanong sa akin ay maiinis kasi di ko daw sineseryoso yung sagot ko sa kanila. Pero seriously, di biro ang pag-invest at tulad din ito ng magsisimula ng isang business. Tanungin nga kita, magsisimula ka ba ng isang negosyo kasi sinabi lang sa iyo ng kaibigan mo na magandang business ito? Siyempre hindi, di ba? Maliban na lang kung naiintindihan mo yung business at yung industry na ito, otherwise ay masasayang lang yung oras at pera mo. Kaya kung ayaw mo magsimula ng business na di mo naiintindihan, bakit ka mag-i-invest ng pera mo sa mga bagay na di mo naiintindihan? Ang masama pa dito ay marami ang nag-i-invest kasi nakita lang nila yung hot stock pick ng isang stock market guru sa social media na kikita ng malaki kapag nag-invest ka dito. Pero sa totoo, kung kumikita talaga siya dito ay gagawin niya ito nang hindi sinasabi sa iyo. Pang-apat ay saving money will not make you rich. Siguro tatanungin niyo ako kung ano pa ang point ng pagtatabi ng pera kung kakainin naman ito ng inflation. Well, kung nagtatabi ka lang ng pera for the sake of saving money, well, di malayo ang mararating mo. Magtabi ka ng pera in order to invest at maging ready sa kung anong opportunity ang dumating sa iyo. Ilagay mo yung pera mo sa mga financial assets na tataas ang value over time o makakapagbigay sa iyo ng passive income at kung suswertihin ka pa ay pwede magpayaman sa iyo. Kasi di ba ito naman talaga ang goal ng karamihan? Kaya the more money you make, the more money you save, the more money you can invest. Well, napakasimple lang pakinggan nito pero trust me, in reality ay mas complicated pa ito. Pero susubukan ko pang gumawa ng mas simpleng paraan para ma-explain ko sa inyo sa mga susunod na video. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko munang banggitin yung mga nagpa-shoutout sa akin. Sina Ami Anesito, si Raymart Dinglasan, Jano Ancheta, si Tatoy24, at si Save by Grace 4732. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Huwag din kalimutang i-activate ang notification bell upang ma-notify ka tuwing may bagong video ako na ina-upload sa channel na ito.